super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen na kapatid? Sapagkat pag sinasabi natin ito po ay laging nagbibigay sa atin ng pagpapala sa ating buong pagkatao. Amen po ba mga kapatid? Amen. Also, kung kayo po ay bago sa ating channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS, we are road to 1,000 subscriber. At sa ngayon po, look at that, ang ating pong subscriber ay, wow, 995 subscriber na. All for the glory of God. Palakpakan naman natin si Lord. Yan. So, salamat po sa mga naka-tune in ngayon at sa mga nanonood po ng ating online worship service. Also, paki-share, like, and subscribe nyo na rin po yan sa inyong mga mahal sa buhay. Malay po ninyo, yung video pala na to para sa Kanya. So, mapagpapala din siya ng ating Panginoon through His Word. Amen? Amen. So, let's begin. Our lesson is entitled, Enjoying Life Under God's Authority. Part number 17 na po tayo. And our basic proposition is, next po, we can enjoy life under God's authority. Nag-i-enjoy pa ba kayo sa inyong buhay bilang Christian? Nag-i-enjoy pa po ba kayo? O parang ayaw nyo na maging Christian? Kung kailan pa ako naging Christian, naging ganito buhay ko. No? Brothers and sisters, look at that. We can still enjoy life under God's authority. Masaya pa rin ang nakay Lord. Amen na kapatid? Amen. So, our next and last final proposition ang ating pag-aaralan ngayon. Pero i-review lang po muna natin ang ating mga napag-aaralan nung nakaraan. The first proposition is, next po, we are created to live under God's authority. Tapos na po tayo dyan. Number 2 proposition, we are called to obey God's rule. And number 3, we are commanded to do it God's way. Ito yung medyo mahaba-haba, yung proposition number 3. And now, ang ating pong proposition number 4 is, everybody, we are compelled to perform under God's grace. No? Pag sinabi pong compelled, ito po yung nagbabound sa iyo, nagpupuwersa sa iyo, nag-uubliga sa iyo para gawin ang isang bagay. Amen po ba? At tayo pong lahat dito, kapag sinabi natin na live under God's authority, obey God's rule, no? Do it God's way, 'di ba? Yung mga pananalitang ito ay tilibaga nagbibigay ng proposition na ang intention ay mag-perform tayo. Tama ba mga kapatid? Dapat gawin mo 'yan. Gawin mo ito. But all of this must be under the grace of God. Amen mga kapatid? Dapat under rin sa grace ng Lord. Bakit? Yung proposition 1, 2, 3 kanina ay magiging baliwala if your performance or your effort is not under the context of grace. Maliwanag po ba na kapatid? Kahit gawa ka ng gawa, sunod ka ng sunod, kahit na ikaw ay napakabait, no? Pero hindi mo naman to ginagawa dahil lang sa biyaya ng Diyos, nagmamalaki tayo doon. Kaya hindi tayo napagpapala ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Why? Because grace plus work is called what? Next po. It is called adulterated gospel. No? Adulterated, adultery. Ibig sabihin nasasalaula yung gospel or yung magandang balita ng ating Diyos. Dapat kung biyaya, biyaya lang. Kung biyaya na may gawa, edi biyayang may gawa. Bahala kayo. Gusto nyo maligtas, nagpapagod pa rin kayo sa inyong kaligtasan, it's up to you. But if you combine that, grace plus work is equal to adulterated gospel. We are proponent of full grace teaching and principle. Pag sinabi pong proponent, tayo po ang supporter, no, or advocate ng full grace. Tayo po ay naligtas sa purong biyaya lang ng Diyos. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? At sabi po rito, what is full grace? Let me just give you a quick definition. Sabi dyan, it is a theological concept and Christian ministry principle emphasizing that salvation, righteousness, and daily Christian living are, look at that, entirely based on the finished work of Jesus Christ. No? Lahat ng ginagawa mo, bakit ka naligtas?
Bakit ka nagiging mabait? Bakit ka matuwid? Dahil yan sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Rather than human effort, merit, or obedience to the law. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil masunurin ka sa batas, kaya ka nagiging ligtas. It teaches us that grace is not just a one-time gift for salvation, but a constant, overflowing supply of divine life that empowers believer to live in victory over sin. Yun po yung pinaka-goal natin dito. Bakit ba gusto natin na tayo mamuhay sa biyaya ng Diyos? Sapagkat marami talagang kasalanan tayong nagagawa. Tama ba mga kapatid? Pero mas marami pa rin ang biyaya ng Diyos. Can you amen? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang mahihiya na bumalik sa Diyos. Tama mga kapatid? Kasi pagka sinabi mo, marami na akong kasalanan, Lord, hindi na ako katanggap-tanggap, nagkakamali ka. Sapagkat ang biyaya o ang grace ay, sabi nga dyan, overflowing. No? Umapaw ito sa puso ng ating Diyos na buhay. Therefore, next, sabi dyan, enjoying life under God's authority does not in any way insinuate self-performance. Pag sinabing insinuate, suggest, no? Pag sinabi po na tayo po'y nagpapailalim sa otoridad ng Diyos, hindi ibig sabihin noon na gumagawa tayo sa ating sarili, sa ganang atin lamang. Do you get that, mga kapatid? Ibig sabihin pa rin ito, gumagawa tayo para sa Diyos. Because grace can stand alone. To do, to obey, to live must be inside or part of grace. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Therefore, sabi dyan, next po, under the new covenant, even our performance, look at that, is by the grace of God. Do you believe that, mga kapatid? Dahil sa new covenant, sa kung tipan na binigay ni Kristo, kahit pa nga lahat ng pagpapagod mo sa Lord, sa church, ito ay galing pa rin sa biyaya ng Diyos. Amen? Nasa na po ba tayo? Nasa bago o sa lumang tipan? Sa new covenant or old covenant? New covenant. Are you sure with that? Sure po ba kayo? Sapagkat hindi po pwedeng magsabay ang dalawang ito. Isa lang. Kung old ang pinaniniwalaan mo, di old lang. Pag new naman, new lang ang iyong pinaniniwalaan. Amen po mga kapatid? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka nakatayo, mahihirapan ka. But instead, dahil alam mo na ikaw ay nakatayo sa new covenant, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay sa ilalim ng biyaya ng ating Diyos na buhay. You get that mga kapatid? Amen po ba? Therefore, next, grace is called new wineskin versus the law, which is the old wineskin or covenant. Pag sinabi pong grace, new covenant, bagong tipanan. Pag sinabi namang law or batas, ito yung luma. And anong gusto nating sabihin dito? We cannot mix the law with grace. Pag sinabing naligtas ka na sa biyaya, biyaya lang. Pag sinabing naligtas ka sa biyaya, pero gumawa ka muna ng 10 mabuti, so biyaya na may kasamang paggawa, sapagkat yan ang batas sa 10 utos ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Pero kung ikaw ay naniniwala that you are under grace, ibig sabihin po nun, a new wineskin requires a new heart or new faith, bagong pananampalataya. Bakit? Ano po ba yung new wine na tinutukoy dyan? Sabi dyan, it means the gospel of Jesus. Maraming mga tao ang bumabara sa kanilang lalamunan ang mga aral at turo ni Kristo. Tama ba mga kapatid? Sabi ni Kristo, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. No? Di maganda yan, Lord. Tama mga kapatid? So, marami ngayon ang hindi po maniniwala sa tinuturo at sa gospel o sa good news na binibigay ng Panginoon, kagaya ng kanyang kaligtasan, salvation by grace, through faith, not works. Na ikaw ay maliligtas, manampalataya ka lang kay Kristo? Yes. Sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Samantalang sa iba, hindi. Pagdating nitong mahal na araw, papalu-paluin ko pa rin, susugat-sugatan ko pa rin ang likod ko kasi kulang pa eka yung ginawa ni Kristo.
Totoo bang kulang pa? Dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, kapatid, ibig sabihin nun, hindi mo alam na lahat pala tayo ay naligtas na dahil lamang sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Hindi kasama ang iyong performance. Can I hear amen? Amen. Look at this. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God, sabi ni Pablo, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. No? Inamin ni Pablo, sabi niya, by the grace of God, ako ngayon kung sino ako ngayon. Tama ba mga kapatid? Samantalang iba, bakit ka nagtagumpay? Kasi naging masipag ako eh. Nag-aral akong mabuti. Pero si Pablo, iba. Kung ano siya ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi pa niya, I labored more abundantly. Naging mas masipag ako kaysa sa ibang mga apostol. No? Yet, not I, hindi raw siya, but the grace of God which was with me. Nakapaglingkod lamang siya, hindi dahil magaling siya o masipag siya, siya ay nakapaglingkod dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? So look at that. Paul is so dependent on the grace of God. Kaya ano nangyari sa kanya? Naging matagumpay siya sa kanyang buhay paglilingkod. Naging masipag siya. Can you hear amen? Amen po ba? Tatanungin ko kayo, masipag ba kayo sa gawain ng Diyos? Dahil kayo nakatanggap ng biyaya? Bakit? Tingnan nyo po ito. Next, the grace of God will not make you lazy. No? Amen po mga kapatid? Dahil ang isang tamad na tao ay hindi makakaranas ng pabor o ng grasya ng Diyos. Tama mga kapatid? Parang sa eskwelahan yan. Binigyan ka na nga ng pabor ng teacher mo na maipasa ang 75. Pero dahil 75 ang grade mo, nag-absent ka pa, papasa ka pa ba? Hindi na. Dapat pa nga, ginalingan mo na eh. Di ba? Attend ka na ng attend. Ma, may papagawa ka pa ba? Di ba mga kapatid? Kaya pag ikaw ay naligtas sa biyaya, hindi ibig sabihin na magiging tamad ka, lalo na sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ganyan, amen? Amen po mga kapatid? Sapagat wala tayong ambag sa ating kaligtasan, si Kristo ang solong gumawa ng kanyang paghihirap at sakripisyo, pero tayong lahat ang nakinabang. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Are you here with me mga kapatid? Hindi makakaranas ang tamad sa Diyos ng mga pabor mula sa Diyos. Amen mga kapatid? Look at this. Matthew 25:26. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I was not sown and gathered where I have not scattered seed. No? Tinawag yung nag-iisang isang servant na meron isang talento na lazy. Ano sa Tagalog? Tamad. No? Bakit? Sabi niya, alam mo pala na gumagapas ako sa hindi ko tinaniman, no? Na umaani ako sa hindi ko tinanim, pero bakit hindi mo ginamit yung talento na ibinigay ko sa iyo? No? Marami sa atin ngayon, sa panahon na ito, binigyan ng Diyos ng talento, pero hindi ginagamit ito para sa Diyos, kaya lalo silang nagiging tamad sa Diyos. Tatanungin kita, nung naging Christian ka, naging masipag ka ba sa gawain? O nung naging Christian ka, bahala na kayo dyan, basta ako ligtas na. Baligtad. Tama mga kapatid? Amen po ba? Ano ang naging consequence? Verse 28, talon tayo. Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. Look at that. Yung 5 na talento, naging doble, naging 10. Sabi ng Panginoon, kunin mo yung nag-iisa, ibigay mo sa 10. Bakit? For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Look at that, ha? Kaya dito, yung mayaman yung mga mayaman eh. Kasi yung mayaman, bigay ng bigay at lalo silang binibigyan ng Diyos. You get that, mga kapatid? Tingnan nyo, sabi, everyone who will be given more and he will have abundance. No? Marami kang magiging pagpapala.
Pero yung mga mahihirap, lalong nagiging mahirap kasi, uy, akin na lang to Lord. Ikaw naman, oh. Di ba? Samantalang dapat pag nagbigay ka, ay lalong pararami ng Diyos kasi hindi naman nire-require na magbigay ka ng malaki. Ang sabi lang ng Diyos ay ibigay mo ito ng bukal sa iyong puso. You get that, mga kapatid? Amen po ba? Whoever does not have, even all he has will be taken from him. No? Yun namang ayaw maglingkod, yung kaisa-isang mayroon siya, kukunin pa rin sa kanya ng Diyos. 30, and throw that worthless servants outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. No? Look at that. Ang grasya ng Diyos ay hindi binigay para maging pabaya, para maging tamad tayo sa gawain ng Diyos. Maliwanag po ba, kapatid? Amen po ba? Sino sa inyo mga naligtas sa biyaya? Taas nga kamay. Hindi ka niligtas para maging pabaya, para maging tamad sa gawain. Bagaman mayaman ang biyaya ng Diyos, yes. Ito ay binibigay lamang sa mga humble. Amen na, kapatid? Mayaman ang biyaya ng Diyos, pero ito ay para sa mga mapagpakumbaba. Anong ibig sabihin? Umaamin na wala silang magagawa, hiwalay sa Diyos. Amen na, kapatid? Amen po ba? Kaya naman lalo silang nagsisipag sa gawain ng Panginoon. May nakita ko isang post, sabi niya, I am not afraid because I am a Christian entrepreneur. Ibig sabihin nun, hindi ako natatakot na magnegosyo kasi ako ay Kristiyano na negosyante. Are you with me, kapatid? At ang isang Kristiyanong negosyante ay alam natin, aalalayan ng Diyos at hindi pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos niya ay ang Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Oh, look at that. Kung biyaya talagang natanggap natin, dapat lalo tayong magsipag para yung kaunti na mayroon tayo, pararamihin pa ng ating Diyos na buhay. Sinong binibigyan ng Diyos? The humble. James 4:6, look at this. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the, kanino daw? Humble. No? Huwag maging tamad, lalong huwag maging mayabang sa Diyos. Amen po, mga kapatid? Or else, imbis na grasya ang dumating sa atin, disgrasya ang darating. Are you with me? Sasabihin natin, Lord, naging matagumpay ako, hindi dahil sa ganang akin, kundi sa mayaman na biyaya mo dahil kay Kristo. Can you hear amen? Amen. Philippians 2:13 says, for God is working, saan? In you, no? In you, sa loob mo, giving you the desire to obey Him and the power to do what pleases Him. No? Tingnan nyo po yan. Nakakagawa ka, si Pastor Gani ay nakakapagturo, si Pastor Gani ay nagiging tatay, nagiging pastor, at nagiging anak, sapagkat nandyan na naman ang nanay ko. No? Na ako'y gumaganap din pagiging anak ko, pero hindi dahil sa akin lamang. Bakit? God is working in me. Amen po, mga kapatid? To obey and have the desire, the power to do what pleases God. So, hindi talaga ako ang gumagawa, ang Diyos na sa akin. Kayo ba ganun din? Amen, mga kapatid? Nakakagawa ba kayo dahil sa ating Diyos na buhay? Amen po ba? So, ang tanong ay, how can God live or reside in us? No? Paano nga ba nananahan ang Diyos sa atin? Now, the question is not how, but it is where. No? Saan nananahan ang Diyos sa ating mga buhay o pagkatao? Ang sagot natin ay, if you look at the picture, ayan po ang picture ng temple or ng tabernacle ng ating Diyos. It has 3 parts, no? Pakipindot po ulit, bro. Yan. The first part is the outer part. The second is the inner part or the holy. And the third is the holy of holies. No? Anong ibig sabihin po nito? Ito rin po ay patungkol sa ating physical na pangangatawan, sa ating buhay. Kung ang templo ay merong 3 bahagi, ang ating pong pagkatao ay meron ding 3 bahagi. Ano po yung 3 na yan? The spirit, the soul, and the body. No? Napakalinaw niyan. Yung outer part is the body. Look at that. The inner, yung medyo loob, is the
soul, and the Holy of Holies is the Spirit or our born-again spirit. Now, saan nananahan ang Diyos sa ating pagkatao? Sa outer ba, sa inner, o sa Holy of Holies? No? It is in the Holy of Holies or sa ating born-again spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya tayo po alam natin na, Lord, hindi lang pala sapat na nasa labas lang ako. Ha? O kaya, okay lang, sige, sa labas na lang ako manonood ng online. Hindi naman sapat yon. Hindi rin sapat na nakaupo ka lang dyan. Tama ba mga kapatid? Ang maganda, lumapit ka pa dito. At kung maaari, lumuhod ka sa ating Panginoon para lalo mong maranasan ang kabanal-banalan na presensya ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sapagkat nung nakaraan po na pag-aralan namin, mga care leaders, sa ating pong Master Teacher Bible School, that man has 3 parts. No? At ang ating pong spirit ay may 3 ring bahagi. Ano po yon? The conscience, the intuition, and the communion. No? Ang konsensya pala natin talaga ay nasa ating spirito. Kaya tingnan mo, kung ikaw ay nakokonsensya pero hindi ka Christian, hindi ka born again sa iyong spirit, ito lang ang umiira lang sa iyo ay ang iyong kaluluwa, ang iyong pakiramdam lamang. Amen, mga kapatid? Parang nakasakit ata ako Nama, mga kapatid? Pero, kung na-born again ang iyong spirit, look at your conscience. May banal na spirito na nagdidikta sa iyo. Nak, hingi ka na ng sorry kasi mali ang nagawa mo. Amen, mga kapatid? It is the little voice of God na nangungusap sa atin through our born-again spirit. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So therefore, next, under the new covenant, the desire and the power to serve God is still by His grace. No? Lahat ng gagawin natin, lahat ng ginagawa natin ay dahil sa tulong ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Do you agree with that, mga kapatid? Amen po ba? Now, who is grace? No? Sino nga po ba ang biyaya? Grace has a name for sure, and let's find out who He is. John chapter 1 verse 14 says, sabi rito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father. Look at that, full of grace and truth. No? So, the Word became flesh. And if you're going to take a look at the translation ng salitang word, wala po dyan, hindi ko nalagay, it means logos. Sabi nga natin, logos. No? The logos became flesh. The Word became flesh. Anong ibig sabihin? Yung salita ay nagkatawang tao. No? So kung makikita natin, ilang bahagi ba meron ng Diyos? 3 din. Ano yon? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Ama ba ay may physical na anyo? Wala. John 4:24, God is Spirit. Nakikita ba bang Spirit? Wala. Walang katawan. Ang Holy Spirit ba? Mayroong katawan? May laman po ba? Wala nga Holy Spirit nga So, hindi Ama, hindi rin banal na Spirito. So, ano ang nagkatawang tao o nagkalaman? The Word became flesh. Who is that? It is the second person of the Trinity, and He is none other than Jesus Christ. Can you hear amen? Therefore, napakahalaga rin po na masabi natin na noong nilikha ng Diyos ang mundo, anong ginamit niya? Anong ginamit ng Diyos nung nilikha niyang mundo? Salita. Spoken word. Amen na kapatid? Magkaliwanag. No? Magkatubig. Magkahayop. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? So, the Word, kasama na si Kristo doon, na inusal o binanggit, binigkas ng Ama during the creation, ay nagkatawang tao na. Amen mga kapatid? Sapagkat kasama na si Kristo sa paglalang pa lang ng mundong ito. And I can show you a lot of verses about that. So malinaw, nagkatawang tao si Kristo. Amen mga kapatid? So what happened next? John 1:16-17. Talon tayo sa verse 16. From the fullness of His grace, todo na to. We have all received one blessing after
another. 17, for the law was given through Moses. Look at that. Grace and truth came through Jesus Christ. Ang laking pagkakaiba nito Yung batas daw, ibinigay lang kay Moses. Tapos si Moses na ang nagsabi sa mga tao, ito raw sundin natin, ito raw ang batas. No? It was given to Moses. But look at that. Grace and truth came. Amen na kapatid? Siya mismo dumating sa lupa at siya ang nangaral sa lupa. Anong sinabi niya? Ako ang mabuting balita at nasa akin ang biyaya at katotohanan. Ito'y walang iba kundi sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Do you get that mga kapatid? That is so personal. Parang sa pagbibigay ng regalo, pwede ko namang ipadala na lang o Gcash ko na lang. No? Pero iba yung binalot, nilagyan ng sobre, tapos nilagyan pa ng glitters, inabot sa iyo. He came. Amen na kapatid? Bakit? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos sa kanyang mayaman na biyaya. Are you with me kapatid? Kaya huwag mong baliwalain ang biyaya ng ating Diyos. Grace and truth came through Jesus Christ. Can you hear amen? Amen. So bakit ko po ito sinasabi? Because look at this. Ministry is tiring. No? Tagalog, ang paglilingkod nakakapagod. Tama ba kapatid? Hello? Pastor, galing na nga kami sa buong maghapong pagtatrabaho. Galing na kami sa school. Galing na kami sa kung saan-saan man. Tapos aattend pa ng church, pwede bang magpahinga na lang? Anong sagot natin? Pwede ba magpahinga na lang? True. Ministry is tiring. It is incredibly exhausting. Tama? Pero hindi yan rason para tumigil ka at mapagod. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Oo, napapagod tayo. Kahit saan naman, napapagod tayo Pero alam ba natin na ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at buhay? Amen mga kapatid? So, why ministry is tiring? Let me give you 5 reasons. Number 1 is the performance trap. No? Ibig sabihin po nito, lagi mong dapat pag nagpakanta ako, dapat parang concert lagi. Ako, ayun na naman yung mga basher ko. Baka sabi nila, pipiyok na naman. No? Pag nagbigay, buti nga ako, 10, siya 5 lang No? Nagkukumparahan na. Tama ba mga kapatid? Ako nga, naka-attend ngayon, siya nga, absent, 1 buwan Diba? Are you with me? Kaya ka napapagod. Bakit? You are trapped in your performance. Second is, operating in your own strength, no? Hindi ka nagre-rely sa Holy Spirit, no? Ang totoo niyan, ang lakas mo ay wala sa labas. Ang lakas mo ay nasa loob. Ito ay ang leading ng banal na spirito. Can you hear amen? Can you check that, 'di ba? Yung vitamins, ba't ka nagba-vitamins? 'Di ba? Sa loob kasi yun Pag pinapaganda niya yung cells mo, gumaganda yung katawan mo, yung muscles mo, nagiging malakas ka. Tama ba mga kapatid? Amen mga kapatid? So, iniisip mo, pagka talagang nagbubuhat ka ng mga barbell, lumalakas ka, hindi mo alam, hindi ka na kumakain, mali. Why? Because you're operating in your own strength. Ang lakas natin ay nasa loob. Can you hear amen? Ito'y nasa banal na spirit. Third is, deep emotional demands, no? Sa mga tao, no? Sa mga conflicts, no? Na mga inaasahan ng mga tao sa atin. Ano po 'yon? Kasi minsan may problema ka rin, pero marami mga kapatiran ang mas marami pang problema. Kaya pagka lumapit sila sa iyo, nakangiti ka lang. Hindi nila alam, may problema ka din. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sabi na, may problema din ako, tapos kayo, no? Are you with me? There's a deep emotional demand, kaya ka na-drain. 4 is lack of boundaries, being always on. No? Sige, Pastor, pwede niyo po bang ipag-pray yung bahay namin? Sige, Pastor, pwede po ba pagkatapos ito, i-attend tayo doon sa atin, pag-pray naman natin. Sige, Pastor, pwede po ba sa susunod? Sige. Ayan. Ano yung sinabi ko? Nung kubo pa lang tayo, okay lang naman masipag ang pastor. Pero pag namatay yan, ilalagay sa lapida niya, namatay sa sobrang sipag. Amen na kapatid?
Kasi wala siyang boundaries. Nauubos ang kanyang energy. What else? Unrealistic expectation. Amen na, kapatid? So, maraming inaasahan ng tao sa iyo, maging ang Diyos, and you're trying your best, no? Pero kalaunan, hindi mo ito nami-meet. Are you with me, kapatid? Sino sa inyo nagsabi na, ngayong buwan ng March, hindi ako a-absent? Meron ba nagsabi? Dapat ignogol mo yan, di ba? Pero, darating ang araw, naku, Lord, parang hindi ko yata makukumpleto ito. No? So, that's really an unrealistic thing. Are you with me, kapatid? Kaya, anong ibig sabihin? Ministry is really tiring. Now, tandaan nyo po ito. Next, if you work on your own, look at that, you will get tired. Pakibasa natin, if you work on your own, you will get tired. Tanong, pagod ka na ba? Ha? Sino sa inyong pagod? Umamin po kayo. Papauwing ko na po. Para makapagpahinga. No? Hello? Lalo sa mundong ito, di ba, nakakapagod talaga. Amen mga kapatid? At nagsimulang paghihirap ng tao doon sa Genesis chapter 3, di ba? The fall of man. No, yun yung next lesson natin. Bakit? Nung sila'y bumagsak, ano nangyari? Sinumpa sila ng Diyos. Ano yung mga sumpa? Ang unang sumpa sa lalaki ay ano? Adan, dahil nakinig ka kay Eva, magtatrabaho ka, tatagaktak ang iyong pawis, hanggang sa ikaw ay mamatay at bumalik sa lupa. You get that? Ano naman ang naging sumpa sa babae? Mahihirapan ka sa panganganak. Pero kahit nahirapan ka na sa panganganak, gusto mo pa rin manganak. Oh, yun ang sumpa. Are you with me, kapatid? Pero nakakapagod man ang buhay, tingnan niyo, marami pa rin na nagpapakasal at nag-aasawa. Tama ba, kapatid? Are you with me? Why? Because if you work on your own, you will get tired. Buti na lamang, God is working in you, God is working for you, and God is working through you. Amen na, kapatid? God is working in you. Ibig sabihin sa loob mo, binabago tayo ng Diyos bawat araw. Yung iyong puso, yung iyong karakter, no? yung iyong desire, no? Para maparangalan mo ang Diyos. Tatanungin ko kayo, kayo ba talaga ay narito dahil mahal nyo ang Diyos? Totoo po ba yan? O dahil pumunta tayo kasi sinabi na pumunta na naman tayo. Now, kung hindi yan magbabago, God can work in you. Dapat may transformation muna. Can you amen? Amen po mga kapatid. Para motivated ka na hindi ka sumusunod sa tao, sumusunod ka kasi mahal mo ang Diyos. Are you with me? God is working for you. Sabi nga natin, for you. Ano yon? Yung provision ng Diyos. Pinapabayaan ka ba ng Diyos? Hello? Sino sa may mga trabaho? Taas nga ang kamay. Sa may mga kabuhayan. Nagugutom ba kayo? Hindi naman na. And God is still working for you para yung purpose niya ay masunod sa buhay mo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Hiwalay sa Diyos, tignan mo kung anong buhay mayroon ka. Pero dahil nasa Diyos ka na, maniwala ka, God will always provide. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya hindi dahilan ang trabaho para magpaliban sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? God is working through you. What is that? Your service and your impact. No? Habang naglilingkod ka ngayon, no? Hindi ka nakikitaan ng katamaran, hindi ka nakikitaan na panghihina, no? Energetic ka pa rin. Bakit? Kasi nasa iyo ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So paano ka mapapagod? Hindi ka mapapagod kasi nasa iyo ang Diyos. God is working in you, God is working for you, and God is working through you. Can you hear amen? Amen po ba? So this truth is designed to take the pressure off, no? As it relies on God's grace and power rather than human effort alone, no? Pag alam mo ito na ang Diyos kumikilos sa iyo, matatanggal ang pressure sa iyong puso. The truth is, maraming mga tao ang napapagod sa paglilingkod pagkat sila po'y gumagawa on their own. Amen na kapatid? Amen po ba? I will tell you a story. Ako po, personally,
no, nung nakaraan, Friday, no? Nagpunta po kami sa Imus, Cavite. Tapos umaga pa lang yon, travel na kami. Tapos natapos yung event, mga 11:30 na. Tapos nakauwi kami, 1:30 a.m. na. Kinaumagahan, magpa-practice pa kami ng worship team sa Bagbag, OCW, sapagkat tuturuan ko po ang mga music minister nila doon, alas 8 ng umaga. No? So wala na kami halos tulog, gising kagad. Pagdating doon, todo na naman, walang kapaguran. Umabot kami ng alas 12 ng hapon, ng tanghali. After noon, travel uli kami papunta ng Pampanga. Hindi na kami umuwi. Diretso na rito. At alam naman ng mga kapatid, pagdating dito ni Pastor, diretso sa yan, diretso sa children, diretso kung saan, gawa pa rin ng gawa. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Pero bakit gawa pa rin ako ng gawa? Sabi ni Lord, hindi pa ako tapos. Tama nga. Sapagat nung kami po'y tapos na rito sa church, nag-practice, umuwi naman kami, bandang alas 9, tama? Nakauwi kami kaya Sister Ruth ng mga 10 o'clock, humiga lang ako saglit, tapos gumising kami kumain, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy na akong gumawa ng lesson, 2 lesson tinapos ko. Yung preaching, itong Sunday na, nung Sunday na yon, at yung lesson natin doon sa Bible School. Alas 5 na ng umaga, dilat pa rin si Pastor Gani. Sabi ko, Lord, ako ba talaga ito? Hindi siguro. Are you with me, kapatid? Amen po, kapatid? Totoo po yun. Biyernes, Sabado, Linggo, no? Sunod-sunod po 3 araw. Kaya naman nung kinalunisan, bumawi ako ng tulog, doon na ako nagpahinga. Amen, kapatid? Are you with me? Hindi dahil sa akin, kundi dahil ang Diyos ay nananahan sa akin. Not on my human effort, but because of the grace of God na nananahan sa atin sapagkat naglilingkod tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Now, bakit ko to sinasabi? Look at the question. How can you be so tired when God is working in you? No? Tatanungin ko kayo, bakit kayo tinatamad? Bakit kayo napapagod pumunta sa church kung alam nyo pala na kumikilos ang Diyos sa atin? Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya nyo bang sagutin ang tanong? Ano ang sagot natin? Pakipindot, brother. It is because by using grace as a license to sin. No? Sin will bribe you to perform. No? Yung katuwiran na liko ay ibibigay niya sa atin, no? Total, mayaman naman biyaya ng Diyos, ubusin na natin. Ubus biyaya, no? Anong kasunod doon? Bukas, ikaw ang kawawa. Mayaman naman daw ang grace, Amen? Kaya anong ginagawa? Imbis na lumapit sa Diyos, kasalanan ang ginagawa. Tandaan niyo po yon. Anumang bagay na nakakapagpalayo sa iyo sa Diyos ay tinatawag na kasalanan. Are you with me, kapatid? Amen po ba? So, however, next po, sin can cause deep exhaustion. No? Physical, mental, and spiritual. Amen? Nadidrain lagi yung pagod natin. Bakit? Kasi ang iyong kaluluwa ay nagkakaroon ng guilt feeling. No? How? There's a struggle. There's a temptation na ibinibigay ng kalaban sa atin. Di ba? Nagkakaroon ng struggle tuloy. Magsisimba ba ako o hindi? Magbibigay ba ako o hindi? Mahirap ba yon? Yes. Kasi merong struggle. Are you with me? Pero kung mamimili ka between God or ang kasalanan, dapat ang lagi mo lang pinipili ay ang ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? Or else, sin can cause deep exhaustion. Papaguring ka talaga niyan. But here's the good news. We are free from the law of sin and death. Malaya ka na. Sabi sa katabi, malaya ka na. Palapakan natin ang Diyos. Romans 6:14, look at this. Sin is no longer your master, for you are no longer subject to the law, which enslaved you to sin. Instead, you are, look at that, you are free by God's grace. Oh? Word for word. Malaya ka na, malaya na tayo dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Salamat may biyaya kasi nakalaya tayo sa tali ng kasalanan.
Ang famous verse na Romans 6:23, sabi, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life." Kanino? Through Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan, nakakagawa ka ng mali, kamatayan. Yung kabaliktaran ay, ang regalo naman ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sabi nga natin, gift. Yan. Ano sa Tagalog? Regalo. In Greek word, gift means charisma. Familiar? No, parang makarisma to Ang ibig sabihin nito, yung root word niya, charis. Ano yung charis? Grace. No? Ang haba ng series na yun, baka nakalimutan nyo. Charis means grace, no? Or favor. It is, pag sinabing charisma, it is the deliverance from anger. Galit sa'yo, pero hindi na galit. A favor with which one receives without any merit of his own. Pinaburan ka kahit hindi ka kapabor-pabor. The gift of divine grace. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya, si Jesus, para hindi ka na mapagod sa buhay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Tandaan nyo, if you work on your own, you will get tired. But Jesus invite us for a divine rest. What is that? Matthew 11 verse 28. Ito yung imbitasyon ni Kristo. Are you tired? Pagod ka na ba? Are you worn out? Burned out on religion? Pagod ka na bang kaka-church? Pagod ka na bang kakalingkod? Pagod ka na bang kaka-ministry? Anong sabi ni Kristo? Come to me. Come to me. Get away with me. Sa Tagalog, halika, sama ka sa akin. Alis muna tayo dito sa magulong mundo. Layo muna tayo. And what will happen? You will recover your life. Wow. I'll show you how to take a real rest. Amen na kapatid? Sabi nga natin, real rest. Mayroon palang totoong pahinga. Tama ba kapatid? Sapagkat ang pagtulog sa kwarto na naka-aircon, hindi yan ang tunay na pahinga. Tama ba kapatid? Bakit? Kasi pag gising mo, alam mo, ang laki ng bill ko kasi maghapon na naman yung aircon. So, na-stress ka na naman. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero ang tunay palang pahinga ay kapag nasa piling ka ng ating Diyos, mas masaya pa. Psalm 16 verse 11, look at this. And you show me the path of life. In your presence is what? Is fullness of joy. And at your right hands are pleasures forevermore. Amen na kapatid? Hindi lang joy, kundi fullness of joy. Totoong ligaya. Saan? Sa piling, sa presensya ating Diyos. Kaya pag nasa presensya ka ng Diyos, kagaya ng sinabi ko kanina na kwento, hindi ka mapapagod kasi kasama mo ang Diyos. Siya ang magpapalakas sa atin. Amen? Nehemiah 8:10, letter B, sa God's Word, don't be sad because the joy you have in the Lord is what? Is your strength. Masaya ka ba naglilingkod sa Diyos? Masaya ka ba dahil anak ka ng Diyos? Masaya ka ba dahil uuwi ka sa langit, sa piling ng Diyos? That joy is your strength. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya grabe, sige, okay lang Lord, basta ako gagawa ako sa church, maglilingkod ako sa iyo, okay lang. Bakit? Kahit mapagod ako, hindi ako mapapagod kasi masaya ako sa paglilingkod ko sa iyo. Amen? Amen mga kapatid? So ano yung nakakapagpapagod sa atin? Kasalanan or sin. So what do we do with sin? Next, avoid sin. Amen? Sabi nga natin, avoid sin. Bakit? Ang kasalanan po ay parang credit card. Sino may mga credit card? Enjoy now, pay later. Tama? Ganun naman talaga yun eh. Pero kung mahal mo ang Diyos, sabi diyan, if you love God, you will automatically avoid sin. No? Are you with me? Ito yung malaking pagkakaiba o yung hiwalayan, division ng Diyos sa kasalanan. 50-50. Kung hindi ka sa Diyos, sa kasalanan ka, sa demonyo. Kung sa demonyo ka, hindi ka sa Diyos. Maliwanag po mga kapatid? So if you avoid sin, nasa Diyos ka. Are you with me mga kapatid? Amen po ba?
At kung lumalapit ka naman sa kasalanan, malayo ka sa Diyos. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Parang ito yung Diyos, ito yung kasalanan. Kung kanino ka lumalapit, doon ka nalalayo. Tanong, kanino ka mas lumalapit? Sa Diyos o sa kasalanan? Hello? Avoid sin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? If you want people to avoid sin, preach the grace of God. Titus 2:11, look at this. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us, anong tinuturo? To say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, yung pag-asa natin na makauwi sa langit, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ibig sabihin, ang grace pala ng Diyos ang magtuturo sa atin na maging mabait. Tama? Na maging mabuting tao. Na maging makadiyos, umiwas sa kasalanan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero sabi ng iba, hindi. Maglagay tayo ng batas, no? Na susundin ng mga tao para bumait ang tao. Very wrong. Tama mga kapatid? Tama po ba? Bakit? O, tingnan nyo, naglagay ng batas, bawal tumawid. Anong ginawa ng tao? Tumawid pa rin. Bawal magtapon ng basura. Sa nagtapon? Doon pa rin. Bawal basahin. Binasa pa rin. Amen po mga kapatid? Amen? So hindi law, hindi batas ang kailangan. Ano? Biyaya. It teaches us to say no to ungodliness. Can you hear amen? Kasi alam mo, naligtas ako sa biyaya, kaya dapat ang buhay ko ay ipagkaloob ko na at ipaglingkod ko na sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen po ba? Law is not the answer. Grace is. Next, your performance, good or bad, does not affect your position with God. Malinaw yan mga kapatid? Ano man ang gawin mo, mabait man, masama man o mabuti, it does not affect your position with God. Anong posisyon natin sa Diyos? Anak ka pa rin. Parang sa mga anak natin. Pag nagkamali bang anak mo, sabi mo, ayoko na sa'yo, hindi na kita anak. Tama mga kapatid? Nagkasala siya, pero anak pa rin natin siya. Amen mga kapatid? So next, sabi yan, because when God look at you, na nasa baba, He doesn't look at you, but to Jesus inside of you. Amen na kapatid? Buti na lang, si Kristo na nasa atin, ang biyaya ng Diyos, ang nagpapatunay na tayo nga po ay tinubos na at binanal na ng ating Panginoong Hesus. Can you hear amen? So, what are the types of righteousness o katuwiran in the Bible? Meron pong dalawa, but let me read first the verse or context. Ephesians 4, verse 24, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. No? Sabi nga natin, true righteousness. Yeah? So, dalawa palang katuwiran, true and false righteousness. Ano po yung true righteousness? Sabi diyan, you stand right with God, so you are made right with God. No? Ibig sabihin, maganda yung katayuan mo sa Diyos, kaya ikaw din ay matuwid sa harap ng Diyos. Yung mali naman ay ganito, you do right to stand right with God. Magpakabait ka, ha? Magpakabuti ka para maganda ang tingin sa'yo ng Diyos. Brothers and sisters, this is just temporary because it is your performance. Bakit, Pastor? Pag mabait ka ngayong Lunes, mabait ka pa ba pag Martes? Okay pa, no? Merkules, mabait ka pa ba? Pag mga umabot na ng Sabado, Linggo, mabait ka pa ba? It's your performance, temporary. Buti na lamang, it is Christ's performance, yung true righteousness. Kaya ang iyong kabanalan at katuwiran ay permanente kay Kristo. Maliwanag po mga kapatid? 2 Corinthians 5:21, malapit na po tayo. Christ was without sin, but for our sake, God made Him share our sin in order that in union with Him, we might share the righteousness of God. No? Walang kasalanan si Kristo. Pero dahil sa atin, for our sake, no?
yung kanyang kasalanan, yung ating kasalanan napunta sa kanya, pero yung kanyang kabanalan or righteousness napunta naman sa atin. Sinong lugi? Si Lord, di ba? Kasalanan napunta sa kanya, pero tayo buhay na walang hanggan. So let's look at that. Next, how did Christ become sin? No? Paano nga po ba naging kasalanan si Kristo? By doing sin? Dahil ba gumawa siya ng kasalanan? Kaya naging kasalanan si Kristo? Sagutin niyo po ako. Yes or no lang? No. Bakit? Walang kasalanan si Kristo. 1 Peter 2 verse 22. He, Christ, committed no sin, and no one ever heard a lie come from his lips. Maliwanag. Hindi siya nagkasala. Meron pa. 1 John 3:5. Next, you know that Christ appeared in order to take away sins, and that there is no sin in Him. Tagalog, walang kasalanan sa Kanya. Walang kabahid-bahid ng kasalanan si Kristo, because sin is not part of the human nature of God, of Jesus. Walang dugo, wala rin sa dugo niya ang kasalanan. You get that, mga kapatid? Kaya nga nung namatay si Kristo, natubos niya ang ating mga kasalanan. Do you get that, mga kapatid? Paano siya naging kasalanan? Look at this. Next question, how did we become righteous? No? Paano tayo naging matuwid? By doing righteousness? Dahil ba mabait tayo at gumagawa tayo ng mabuti? Kaya tayo mabait? Ha? Bakit ka naging mabait? Dahil mabait ka ba at gumagawa ka ng mabait? No. Very good. Ang sagot, no. So, nakikita natin ngayon, bakit tayo naging mabait? Look at this. Next, Christ became sin by placing our sin upon Him on the cross. No? Kaya pala siya naging kasalanan kasi yung kasalanan natin napunta sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Kaninong kasalanan? Sa atin. Kasalanan natin na dapat tayo ang mamatay, pero si Kristo ang namatay para sa atin. Isaiah 53 verse 6, all we like sheep has gone astray. We have turned everyone to his own way. Tumalikod tayo sa Diyos. And He and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. No? The Lord has laid on Him. Nilagay sa kanyang balikat, ang mga iniquity or kasalanan. Mas malinaw ang Good News Bible version. Sabi yan, all of us were like sheep that were lost, each of us going his own way. Look at that. But the Lord made the punishment fall on Him. No? The punishment all of us deserve. No? Dapat tayong mamatay. Deserve natin yon. Pero imbis na ikaw ang ituro na guilty, si Kristo ang namatay para sa ating kasalanan. Amen, kapatid? Amen po ba? Mas malinaw ngayon ang salin ng New Living Translation sa 2 Corinthians 5, verse 21. Everybody, for God made Christ, who never sinned, to be offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. No? Look at that. Kung hindi mo nakikita yung picture sa verse na ito, you miss it all. Bakit? Si Kristo ay walang kasalanan, pero dahil siya ang naging kasalanan para sa atin, sin offering, naging matuwid naman tayo. You get that, mga kapatid? Mabuti ba yung Diyos na yon? Mabait po ba yung Diyos na yon? Yes. Kasi imbis ikaw ang mamatay, si Kristo ang namatay para sa atin. Sa panahon po ng mga Hudyo, kapag sila pa yung mag-aalay ng tupa, sila yung magdadala po ng tupa o ng baka. At ang gagawin nila, ipapatong nila ang kanilang kamay doon sa tupa, sa ulo, o sa baka. At by virtue of transfer, yung kasalanan ng tao ay nalilipat doon sa hayop. Nakuha niyo yung mga kapatid? At pagkatapos na ito'y dasalan, yung mga hayop na yon ay kakatayin. At yung dugo ng hayop ang magiging pambayad para sa kanilang mga kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid? Anong ibig sabihin? Imbis na sila yung mamatay, dugo nila ang dumanak, by virtue, imbis na silang mamatay, yung tupa na lang ang namatay. Are you with me? Amen? But that is temporary. Sabi mo nga temporary. Pero si Kristo, permanent. Sapagkat nung si Kristo nag-alay ng kanyang dugo, brothers and sisters,
tinubos niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Sinipsip ng kanyang lupang katawan ang lahat ng ating mga kasalanan para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran forever. Sabi mo nga, forever. Amen na kapatid? So, ibig sabihin po noon, tayong lahat ay naging banal dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen na kapatid? And in the book of Romans, ito yung key verse natin kanina, pag sinabing sin or noun, it is the sin nature. Magkaiba po, pag sinabi namang sin as a verb, it is the practices, yung mga pamumuhay na ginagawa. Bakit natin to sinabi? Next po. We became righteous by placing Christ's righteousness upon us through faith in His death on the cross. No? Dahil din sa pananampalataya natin na, Lord, ibis ako nang mamatay sa krus ng Kalbaryo, dahil sa aking faith, inilalagay ko na ang aking kasalanan sa iyo. Amen mga kapatid? At dahil nga gaya ng tupa na kinatay, imbis ikaw ang mamatay, si Kristo na ang namatay. Ang tawag dyan, the great exchange. Are you with me mga kapatid? Pinagpalit, imbis na tayo ang mamatay, si Kristo ang nahirapan at namatay para sa atin. Ginari, amen? Amen. Next po, biblical righteousness is not about right doing, but right standing with God through Christ. No? Ang tunay palang katuwiran, hindi yung mabait ka, nagsisimba ka palagi, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Hindi po. Ang tunay na kabanalan at katuwiran ay kung sino ka sa harap ng Diyos. Kaya mo bang sagutin kung sino ka sa harap ng Diyos? Sino ka sa harap ng Diyos? What is your standing in front of God? Ako ay anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po mga kapatid? At alam mo ang iyong katatayuan, ako'y naligtas dahil sa biyaya lamang ni Kristo gamit ang aking pananampalataya. Amen mga kapatid? Therefore, next, our righteousness is not a reward, but it is a gift. Sabi nga natin, gift. No? Ito ay regalo para sa atin. Romans 5:17, for if by one man's offense death reigned through one man, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. No? Yung mga pinaulanan ng mayamang biyaya, sila ay maghahari dito sa buhay na ito. Amen na kapatid? Gusto niyo ba maghari sa buhay na ito? Amen? Na ikaw ay hindi nahuhuli ka lagi, hindi ka nangungulelat, meron ka ng mga magagandang bagay. Bakit? Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Amen na kapatid? 1 Corinthians 1:30, God's Word, you are partners with Christ Jesus because of God. Look at this. Jesus has become our wisdom, sent from God. Look at that. Our righteousness, our holiness, and our ransom from sin. No? Sino ng ating righteousness? Jesus Christ is our righteousness. Kaya ibig sabihin, pantay-pantay. Sabihin sa katabi, pantay-pantay ang ating kabanalan. Hindi mas banal si pastor kaysa sa mga membro. Amen na kapatid? Hindi mas banal si brother kaysa kay sister. Tama mga kapatid? Because our righteousness is what? Is who? Jesus Christ. Amen mga kapatid? Amen po ba? Anong ibig sabihin nito? Kapag pare-parehas tayo at pantay-pantay tayo ng kabanalan, lahat tayo ay pwedeng humingi at manalangin, magdasal ng diretso sa ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po ba? Kasi marami nag-iisip, si pastor na lang mag-pray. Bakit? Kasi mas banal siya eka. Tama mga kapatid? May mga ibang grupo pa, kapag mahaba daw eka ang buhok, mas banal eka. Paano yung mga kalbo? Membro, hindi na banal. Makasalan. Tama mga kapatid? Ang iyong kabanalan ay walang iba kundi sino? Si Kristo. Pumalakpak nga pong naniniwala ng kanyang kabanalan ay si Kristo. Shout amen. Malapit na po talaga. Hebrews 2:11, Jesus who makes people holy, and all those who are made holy have the same Father. This is why Jesus isn't ashamed to call them brothers and sister. No? Binanal ka ni Kristo, naging anak ka na ng Diyos, nag-church ka na rito,
iisa ang ating tatay, ang Diyos Ama sa langit, kaya ang tawag natin sa isa't isa ay brother and sister. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Hebrews 10, verse 9 to 10. Sabayan niyo po ako. Then he said, "Here I am. I have come to do your will." He set aside the first to establish the second. 10, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Dahil sa isang sakripisyo na yon, naging banal ka na. And in verse 14, kung tatalon ka, because of one sacrifice, He had made perfect forever those who are being made holy. Wow! No? Yung sakripisyo ni Kristo, hindi lang yan every mahal na araw gumagana, ha? Perfect forever. Banal ka na palagi. Tatanungin kita, banal ka na ba? Hello? Hindi sa iyong katawan, hindi sa iyong kaluluwa, kundi sa iyong born again spirit. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Now, anong kahalagahan na ikaw ay banal na? Anong kahalagahan na ikaw ay matuwid na sa harap ni Kristo? Last verse po. Look at this. Romans 5:17. For if because of one man's trespass, lapse or offense, death reigned through that one. No? Dahil sa kasalanan ng isang tao, kamatayan ang pumasok sa tao. Much more surely, those who receive God's overflowing grace. Sino yung mga nakatanggap ng biyaya? Ano yon? Unmerited favor. And the free gift of righteousness. Hindi na ikaw ang namatay, ha? Si Kristo na, kaya naging righteous ka. Putting them in the right standing with Himself. Look at that. Reign as kings in life. Through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Wow, look at that. You can reign, you can rule, pwede kang maghari bilang isang hari dito sa lupang ito dahil sa ating Panginoong Kristo. Amen na, kapatid? Anong yung sabihin? Diba? Pagka o-order ka ng kama, king size bed. Pag o-order ka ng burger, yung pinakamalaki. Tama ba? Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar, royal treatment. Tama ba, mga kapatid? And look at that. Yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil ikaw ay binanal na ni Kristo, dahil ikaw ay matuwid na kay Kristo, lahat po ng ating gagawin, mga kapatid, we can reign as kings in life dahil nasa atin na ang ating Panginoong Kristo. Can I hear amen? Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Now, if you don't want to believe that, okay lang. Magtiyaga ka sa tuyo-tuyo. Ha? Magtiyaga ka sa mga... Kuha ba tayo ng isang buo? Hindi, kalahati lang. Wala tayong budget. Amen, mga kapatid? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, Jesus' overflowing grace and free gift of righteousness, you can reign as king in life. Do you want that, mga kapatid? Nawa, yan ang naisin natin para sumagana ang ating buhay sa lugar na ito. Hindi dahil sa ganang atin, kundi dahil sa mayamang biyaya ng ating Diyos na buhay kay Kristo. Shout amen! Next, finally, your performance does not affect your position with God. However, look at that. However, your performance affect your function for God. No? So, hindi naman nawawala ang pagkaanak mo, kahit magsimba ka o hindi nawawala yan. Yes, sasabihin ko na sa inyo. Pero, naapektuhan ang iyong function. Amen na, kapatid? Saan? Sa iyong paglilingkod at sa iyong ministry sa Panginoon. Bakit? Sapagkat, sasagutin natin ang tanong na, how does your performance affects your function for God? Pag hindi ka nag-function, hindi ka nag-perform, apektado ang iyong rewards. Kaya sabi mo, Lord, bakit anak mo ako, di ba? Mayaman ka, ba't naghihirap ako? Yun. Kasi hindi ka nagpe-perform as a function sa iyong pagiging anak. Can you hear amen? Amen po ba? Pero yun ang ating pag-aaralan next week. May natutunan po ba kayo? Amen. So what is our Macarius life? Everybody, tayo po tayong lahat. Enjoy life through the finished work
of Christ. Isa pa nga po mga kapatid, enjoy life through the finished work of Christ. Pwede mong ma-enjoy ang buhay. Paano? Ang kasan mo, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen na kapatid? And you can reign as kings in life. Sabi ng Biblia, you can reign as king in this life because of Jesus Christ. Can I hear amen? Shall we pray? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral. Salamat din po sapagkat tunay na binigyan mo kami ng another wisdom from your word. Thank you, God, that you have sacrificed a lot for us. Na alam namin, Panginoon, dahil sa iyong sakripisyo, isa lang ang nais mo. Magkaroon kami ng magandang buhay, Panginoon. At ang buhay na yan ay hindi namin maaabot sa ganang amin lamang. Kahit magsipag kami, kahit gawin naming araw ang gabi, gabi ang araw, kung walang yung pabor at biyaya, baliwala. Even more and better life that we can ever dream of. Panginoon, lahat kami rito gustong maging mayaman, naghahangad na yumaman at umasenso. Lord, yun ang pangarap namin. Pero ikaw, tinupad mo na ito dahil kay Kristo. Lord, ang kailangan lang namin gawin, ang kasan ang iyong mga pangako at mga salita. And Lord, we believe na ang aming mga buhay ay may enjoy namin sapagkat lahat ng ito ay tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kami ay mayaman na, kami ay magaling na, kami ay pupunta sa langit sapagkat kami ay mga anak mo. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat in Jesus' name. And everybody say, Amen. And amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Enjoy life through the finished work of Christ. Are you blessed? Super blessed. At kung tayo pa napagpala, pagpalain din po natin ang ating Panginoon through our grace giving. Amen. Praise God. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!